2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash at may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So ibig sabihin, 2.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. So yeah, Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sauces ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then. Kumandidato siya, gumastos siya ng 2.4 million, so dapat nga 2.5 na lang yung asset niya. Diba? Pero bakit palaki ng palaki? So, eto na nga mga insan. Sige. Kaya sabi nila, 'di ba? Si Risa Hontiveros ang isa sa mga napipisil nilang ipanglalaban kay VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Wow, malinis daw. 'Di ba? At tinitira nga nila si VP Sara Duterte dahil sa kanyang salin. Dahil daw sa paglobo ng yaman nito, tandaan natin mga insan, si VP Sara Duterte isang abogado at ang kanyang asawa ay abogado rin. At meron silang negosyo at naging mayor siya. Kumbaga, meron silang stable talaga na income na pinagkukunan nilang dalawa. May asset talaga sila. Unlike dito sa sinasabi ni Risa Hontiveros, siya mismo nagsabi niya na wala siya, galing siya sa wala. So paano lumaki yung pera niya? At meron pa niyang panahon na nag-declare siya na wala siyang stable na trabaho, na wala talaga siyang malinaw na income na pagkakakitaan. Pero bakit habang lumilipas ang panahon, palaki ng palaki yung pera niya? Saan ang galing? Yan ang magandang tanong mga insan eh. So, para matulungan tayo dyan na malaman kung ano yung katotohanan, eto, gawa natin ng reaction itong video ng magandang binibini. Maganda man eh. Kasi maganda mga insan. Maganda yung kinukuha natin ng mga video at gawa ng reaction dahil magaganda na sila, matatalino pa. Panoorin natin itong mga insan. Tingnan natin yung diba? Ni Risa. Dahil may paano, may paano pa siya. Welcome kayo. Payak-iyak pa yun. Namanan niyo ba yan? Yung mga OFW na welcome niya. Wow, grabe. Akala mo talaga tunay Eto na insan. Panoorin natin siya. Unfortunately, even the very institution tasked to guard our democracy is not immune from political gamesmanship. Comelec, welcome to the show. If there is one place in this country where politics should never dictate decisions, dito yan sa Comelec. But we all know that that's not how things actually work because the office allows itself to be used. Nagpapagamit kasi kayo. Is there really a 100% accurate and honest source? Even the holiest of them all sa Senado ngayon, one of their founders, yung pinakawalang bahid ng korupsyon at pagsisinungaling o paglilinlang, si Risa Hontiveros, has filed a questionable source maybe at least once in her life. And it was reported in detail by no less than PCIJ. In 2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash at may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So ibig sabihin, 2.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. Between 2010 and 2012, sabi ng PCIJ, she had no documented full-time employment or steady source of income. But in her 2013 SOSE, she said she spent 8.8 million pesos over her own money sa kanyang kampanya. Ibig sabihin,
somehow, nakapag-produce siya ng 5.5 million pesos more than her remaining assets from 2010 without any visible income source. May attachment pa ang sauce na yan. Di umano. Yung personal na gastos niyang yan, inutang niya from 9 individuals. 8.86 billion pesos in total. Inutang di umano sa mga kasamaan niya sa civil society that I can only assume hindi rin naman ganun mayayaman. Nagrarally nga dahil mahirap daw sila, di ba? Walang may alam kung paano nila na-afford magpautang kay Risa. Dalawa pa daw doon ay graduate students na wala namang full-time jobs. At partida pa, single mom siya niyan with 4 children at sinugal niya talaga ang umutang ng 8.8 million pesos para sa kanyang kampanya. And why not? Baka sakaling manalo na, right? And the rest is history. 11 years after niyang mangutang ng 8.8 million pesos, she is now worth 18.99 million pesos. So yeah, Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sauces ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then. Ang galing wala insan. Sa pagsisimula niya, meron lang siyang 4.9 million. Tapos may 240,000 na pocket money. Diba? Tapos, nung kumandidato siya, gumastos siya ng 2.4 million. So, dapat nga 2.5 na lang yung asset niya. Diba? Pero bakit palaki ng palaki? Hanggang sa 2013, kumandidato siyang senator, umutang daw siya ng 8.88 million sa mga kaibigan niya, kakilala niya, na yung dalawa daw doon is kagagraduate lang ng college at wala namang stable na trabaho. So, paano siya nakautang ng ganun? Saan galing yung pera? So, dapat, kumandidato ka, nilabas mo yung sarili mong pera, umutang ka, paano mo mababayaran yun kung yung sahod ng senator, hindi naman milyon? Diba? Tapos gagastos ka pa. Imposible namang wala kang living expenses. Pasweldo mo pa. Diba? Gas, kuryente, pagkain. So bakit pataas ng pataas yung pera mo? Ngayon wala ka namang diniklara na negosyo or stable na income. Tapos ngayon 18.99 million na from 4.9 million to 18 million something. Di ba? Palaki na wala namang walang business, walang walang solid income na sinasabi. Tapos, may mga utang pa. Pero lumalaki yung asset. Ang tanong, saan ang galing? Nakita niyo mga insan? So, kayo na ang magsabi kung saan ang galing at anong klase ang pinanggalingan. Oy, issue! Presidente niyan, kayo na. Paalam mga insan. Duterte pa rin kami.